dami palang napikon dun kay Jam Magno dun sa kabobohan niya sa PhilHealth. Talaga? Mas dami nag-ano. Ano mas sinabi niya? Kaso black ako nito ni Jam Magno sa ano eh. Ito may tungkol sa visa niya? Hindi. Yung nag-comment kasi siya dun sa ano. May bago? Yung sa PhilHealth. Nagko-comment siya sa PhilHealth, hindi raw naiintindihan ang difference na subsidy at budget. Ewan ko, tangan to. Ano pinagsasabi nito tatang? Bex, basic pa lang. Ano ba yan? You're talking about the 2025 national budget pagkatapos parang hindi mo pala gets kung ano yung topic dito. Diyos ko. Facts about the PhilHealth issue that you should know. Tapos nakatingog at saka MR t-shirt. Diyos ko, kadiri. Di ba na parang, Bex, nagbabasa ka na ng script. You're not educating people. You have to distinguish sino yung nagbabasa na ng script at sino yung nag-educate. This girl is reading a script. Artista. 9 minutes, overconfident, parang, Pax, hindi mo alam. And that's what... Alma, hindi mo alam. Goes for Tupad and Tupad, ECT within Davao. Trying hard! Tupad! Hi guys, I just got back from doing different payouts. Goes for Tupad and ECT within Davao del Norte. So that was in Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang. And people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Girl, do you really expect us to believe that people want your opinion on PhilHealth? Why? Yung sinasabi ko, ba't kayo hinahingi ng opinion kay Jam? Parang, hindi, parang una-una, hindi ko naniniwala people really want your opinion on that. Dahil, what do you actually know about that? What actually did you do in your life that people, when they think of the PhilHealth issue, they would like to hear your opinion on that? Nothing, girl. Nothing. You haven't done anything in your life na would merit people flocking to you to hear get your opinion. Ikalawa, I am really, really doubtful that these people are actually real. Guni-guni ni Jam. Ikatlo, di ba bakit ikaw hihingi na opinion? What do you actually know about the PhilHealth system? Kaya kita mo, di ba? Pakinggan natin yung explanation niya. Hindi niya i-explain dyan yung sistema. And law. Go. May nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth. Subsidy po mula sa gobyerno. Tama mo ito ni Jabag. Girl! Yung sasubat ka, pagkatapos hindi mo alam yung pinag-uusapan. Ewan ko sa'yo, tanga ka. Hindi pa budget ang tinanggal. Subsidy po ang tinanggal, hindi budget. Parang, ina, girl. Bayaran nyo to. Tangina. Yung mga nakikinig dito yung mga nakikinig dito, this is where your taxes are going. Okay lang sana kumuha sila ng influence, pero wag naman yung tanga. Oo, yung medyo someone who can intelligently explain discuss things. Huwag naman yung ganito. Ano ba ito? Sino ba kumuha nito? Nakakairita na yung hilachi ng pagmumukha tapos bobo pa ang puto. Hindi ko nakakaloka. Salamat po sa paliwanag mo. Naliwanagan ka, be? Just me. Hindi, yung ibig sabihin, ang root word ng paliwanag ay liwanag. Naliwanagan ka dyan. Maliwanag. May ilaw. Kaya parang dumilim. Pinadilim nga ni Bekla yung issue. Okay, go. Budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila. Ayan. Bakla, we're talking about the 2025 national budget.
the budget allocation that is being discussed right now is the allocation for PhilHealth, which is actually a subsidy. The budget allocation is the subsidy, idiot. And idiot, that subsidy is for the health of Filipino people. Nakakaloka. Pinutok na lang to sana sa pader. Anyway, alam mo diyan, kawawa ka kasi kailangan mo talaga ng subsidy. Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question, bakit sa dami-dami ng pera nila, di ba, ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong mai-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. So how do you explain AKAP, Jam? Saka sinabi niya kasalanan ng PhilHealth yan, hindi yan kasalanan ng gobyerno. Putang ina ka dyan, ano ba yung PhilHealth? Hindi ba parte ng gobyerno yon? Bakit may budget yung PhilHealth sa gobyerno? Hindi parte ng gobyerno yung PhilHealth. Oo, sobrang tanga niya na yung para sabihin na kaya kasalanan po ito ng PhilHealth, ineme, ganyan-ganyan. So kaya hindi sila binigyan ng ineme-root, ganyan-ganyan. Hindi niya naiintindihan kasi hindi niya naiintindihan na the burden is being passed on the premium paying members of PhilHealth. Because you're not giving the subsidy, pinasagot niyo lahat sa premium members ng ano. Ngayon, if this is a budget decision, why are you not holding PhilHealth accountable dun sa mga pinaggagawa nila na kolekta sila ng kolekta na walang katumbas na rollout ng benefits? Diba? Syempre, hindi na yung sasagutin ni Jamag kasi hindi mo part ng script yun eh. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Actually, totoo. If you're going to rely on the collection na lang ng PhilHealth, as time goes by, tapos we are not eventually mamamatay yung PhilHealth sa carrying its own dead weight. So ngayon, either ikudita kayo ng mga tao dahil bayad na bayad yung mga tao tapos walang benepisyong binibigay, or malugi ng tuluyan ang PhilHealth kakalabas ng whatever, let's say kunwari in-expand nila yung mga health benefits dyan or whatever without the help of the government, without subsidy from the government. So may talo dun kasi, Jam, either side may talo dun. Kung ipapasagot ninyo yung palakad ng PhilHealth based on the premium being paid by the premium members, the premium paying members, at hindi nyo natutumbasan ito ng expanded benefits, people are really gonna get tired paying PhilHealth. Ang laki-laki ng kinakaltas, nagtaas na siya lalo noong 2023. Kinukuhanan niya pati OFW, sinusulatan, napakalaki ng binabayad nila buwan-buwan. Pagka OFW, halos 1,000 yung binabayaran monthly Mamilay ka? Oo, kasi kung aabot ng nasa 90,000 yata or 100,000, 5% yun. Ang laki, sobrang laki. 5% ng 90,000, 4-5. Diba? Ang laki nun, monthly. Just me. So parang ang tawag dito, if people are going to pay PhilHealth that amount and you're not going to give them any benefit, how do you expect people to react? Wala namang kinakatumbas na tulong ang national government sa PhilHealth. Ngayon, sabagay hindi naman na kasi abot ng utak ni Jam yun Yung kasing pagsasubsidy ng
national government sa PhilHealth, it is required under the law. Kasi meron kang maraming batas dyan na nagpasok ng mga special groups of people like senior citizen, solo parent, PWDs, at saka 4Ps members na sila ay automatic members ng PhilHealth regardless if they are paying premium or not. Ngayon, if you understand the concept of insurance, ang insurance, ang nagke-carry niyan ng burden ay lahat ng magbe-benefit dun sa insurance na yon. So ngayon, ang ginagawa nyo kasi by not giving the share, by not giving the subsidy of the government, the government is giving relief to itself na hindi i-carry yung burden na yon, na obligasyon naman niya under the law at ipinasa niyang lahat sa premium paying individuals. So hindi yun po pwede, Jam. Hindi yun po pwede. So I don't think kayang abutin ng utak mo yan, ano? Feeling ko, hindi mo kaya sabayan yan. So, it's not about, yung pera po ng PhilHealth ay hindi naman po nilagay sa ibang bakla. Ang budgeting, pag meron kang tinanggal, definitely, ilalagay mo yan sa iba. So, hindi ka pwedeng mag-argue na hindi po totoo na nilagay ang pera sa ganito, ganyan. Yeah, we cannot pinpoint exactly kung saan nyo nilagay yung tinapyas nyo sa PhilHealth. Pero, we can identify kung ano yung nagkaroon ng pera. At ang nagkaroon ng pera ay AKAP. So, hindi mo po pwedeng gaguhin yung masang Pilipino na hindi po totoo na ang tinanggal na pera ay binigay po sa pang-ayuda. Sige, Jam Magnum, kapag na mukha mong sabing hindi totoo, fake news. O sige, kung saan dinala, sabihin mo kung saan. Saan dinala yung kinat? Oo. Kung hindi sa AKAP, saan dinala? Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Hindi naman talaga PhilHealth ang kawawa. Ang kawawa yung premium paying members. Hindi naman talaga PhilHealth yung kawawa dyan. Ang kawawa yung mga nagbabayad ng PhilHealth premium. Diyos me. May 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Hindi nagbabasa ng GAA si Jam. Yung allocation ng it's not for operation. Yung operation nila is really coming from dun sa operations ng PhilHealth itself. Yung pinag-uusapan at saka yung pinag-aawayan natin is really the subsidy. Naalala niyo yung tiningnan natin yung financial statement ng PhilHealth, yung kung saan nila kinuha yung 90 billion. Kasi ang claim nila doon, yung 90 billion is coming from the GAA allocation. Yung GAA allocation ng 2022 yata yun, parang basta na pinakamataas niya na parang nasa 74 billion lang. Pag titingnan mo yung justification ng 74 billion na yun, naka-identify doon yung itong 74 billion na to para dun sa solo parent, senior citizen, ganun para siya doon. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Ang batas sa PhilHealth is yung pagtaas ng pagtaas ng walang batas para pababa. Wala akong makitang batas na pinababa yung premium ng... lang to, binigay lang sa kanya yung script tapos sige, deliver mo na, ganon. Wala sa hulog. Naiirita akong tapusin, parang sobrang bla 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 bla. Wala. Hindi nga nila pwedeng galawin yung 600 billion. Because the 600 billion must be there. Kasi sabi nila 600 billion, may reserve fund naman silang 600 billion. Hindi ka pwedeng mag-rely doon kasi magkano ba muna ang actuarial requirement ng PhilHealth? Kasi nung tiningnan ko yung financial report ng PhilHealth noong 2023, ang actuarial requirement is around 500 billion pesos.
yung kanilang reserve na required is around 500 billion pesos. So ngayon, 2024 na ngayon. So ngayon, I wonder, I'm pretty sure, mas tumaas yan kasi mas tumaas yung population eh. I'm pretty sure, mas tumaas yan. So ngayon, kung kunwari, sabihin na natin na 500 billion pesos yung actual requirement for 2 years. You cannot rely on that because that is supposed to cover the next couple of years of operations. Kung meron mang sobrang pera ang PhilHealth na sasobra sa Reserve Fund Program, you cannot use it for any other things but to expand healthcare benefits sa mga members. I think si Jam Magno ang problema. I think lang naman ha, mga Mars. Kayo, ano sa tingin niyo?